Eksklusibong nasilip ng GMA Integrated News ang ginagawang bagong Senate building na ipinahihinto ang konstruksyon dahil sa lumobo umanong budget. 77% completed pa lang ang Phase 1 nito kahit 2022 pa target matapos. Ang paliwanag sa pagtutok ni Ian Cruz. Halos buo na ang itinatayong gusaling magsisilbing bagong tanggapan ng Senado sa Navy Village, Fort Bonifacio, Taguig. Meron itong 4 na tower at nakatayo sa lupang may sukat na mahigit 18,000 square meters. Kahapon, pinatigil muna ni Senate President Chis Escudero ang construction dito matapos malamang lumobo umano ang halaga ng proyekto sa 23 billion pesos, halos 3 beses ng orihinal na budget na halos 9 billion pesos. Sa pagpasok namin sa ginagawang gusali kasama ang mga kinatawan ng DPWH, nakita naming tuloy pa rin ang trabaho. Wala pa raw kasi silang nakukuhang liham mula sa Senado para itigil ang konstruksyon. Pag naka-receive na po kami ng letter coming from Senator Cayetano at sabihin po niya na mag-stop ng work, mag-stop po kami kasi sa kanila po nanggagaling ang lahat ng mga, sila po ang may control. Narito tayo ngayon sa ginagawang North Tower. Ito yung magsisilbing helipad ng mga senador sakaling functional na nga itong bagong gusali ng Senado. At makikita naman natin doon sa kabilang gusali, yun yung West Tower. At sa banda dito, yan yung South Tower. At narito naman sa ating likuran, ang East Tower. Mula sa ere, makikita ang isang area kung saan magkakadugtong ang 4 na towers. Ito ang garden deck. Ito ring floor na ito yung nag-i-interconnect sa lahat ng mga towers at makikita naman natin dito yung 9th to 11th floors ng mga towers at dyan daw mag-oopisina ang ating mga senador. Sa gitna ng garden deck, may tempered glasses na magsisilbing skylight dahil nasa ilalim nito ang magiging plenaryo ng Senado. Ang plenaryo nasa 3rd to 7th floor sa ilalim ng garden deck. Patuloy pa itong ginagawa. Ipinakita rin sa amin ang posibleng magiging tanggapan ng mga senador na ngayon ay wala pang partisyon. Sa bagong Senate building, magkakaroon umano ng higit na espasyo ang Senado at matitigil na rin ang kanilang pagrenta sa kasalukuyang GSIS building. Nang isulong din ang proyekto sa plenaryo ng Senado noong 2017, sinabi ni nooy Senate Committee on Accounts Chairman Senator Ping Lacson na dapat magkaroon ng sariling tahanan ng Senado tulad ng mga tanyag na parliamentary building sa ibang bansa. These buildings are known globally not only for their architectural brilliance but also for their just representation of the dignity of the parliaments that they house, something which all of us in this august chamber will surely agree is also fitting for the Senate of the Republic of the Philippines. Pero sa tingin ngayon ni Escudero, hindi ba medyo marangya para sa panlasa din ninyo ang ganito kalaking halaga para sa isang government building? Baka ang katumbas nito ay may mga mamahaling building na at luxurious na building na makikita natin sa Makati at sa BGC. Pinarerepaso niya ang halaga ng gusali na umabot na raw sa 23 billion pesos. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, 77% ng tapos ang pinaka-building ng new Senate building o ang Phase 1. Nagkakahalaga ito ng 8.6 billion pesos kasama ang glass windows, ilang elevators at iba pa. Meron itong Phase 2 para naman sa tile, ceiling works at iba pang elevators, generator sets, fire protection at escalators na may dagdag na gastos na 2.375 billion pesos. Nasa 18% na raw ang nagagawa dito. Sa Phase 3 gagawin ang paglalagay ng ilaw, fitting sa mga lababo at banyo, mga partisyon, cooling system at iba pang kulang sa gusali. Nagkakahalaga ito ng 5.7 billion pesos. Pero hindi pa raw napagdedesisyonan ang bagay na ito. Ang suma total ng Phase 1, 2 at 3 nasa 16.675 billion pesos na. Lahat ay true process. Lahat po ng mga submission ng aming mga documents and approval is with the pre-approval coming from the Senate po. Pwede pa raw magkaroon ng Phase 4 para sa mga konsiderasyong pangseguridad ng mga senador. Wala pang halagang ibinigay para dito. Mula sa plenaryo, nadaanan din namin ang palapag na posibleng maging opisina ng mga empleyado. Sa ground floor, inaayos pa ang auditorium.
Nasa 3 palapag na basement ang parking space para sa tinatayang 1,200 na sasakyan. 3 taon ang kontrata para sa pagpatayo ng gusali na dapat ay natapos noong taong 2022. Pero marami raw naging balakid, kabilang na ang nagdaang pandemya, kaya naantala ang proyekto. Ang masasabi ko lang po ngayon is yung completion ng Phase 1 and Phase 2 which will be on July 2025. Hanggang doon lang po kami kasi nga po hindi po namin alam kung ano pa po yung mga gagawin sa Phase 3. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.